Sangayon si dating NAPOLCOM Commissioner Edilberto Leonardo sa mga pahayag ni dating PCSO General Manager Royina Garma kaugnay sa umano'y reward system sa war on drugs ng dating administrasyon. Samantala naghain naman ng panibagong affidavit si Garma hinggil naman sa umano'y Davao Death Squad. Si Mela Lesmora sa sentro ng balita live. Mela. Joshua, sa mga puntong ito ay isang online press conference ang isinasagawa kasama yung mga leader ng House Squad Committee. Kanina, umabot ng alas 2 ng madaling araw ang kanilang ikasyam na pagdinig na muling napuno ng mga bagong revelasyon at testimonya. Sa ikasyam na pagdinig ng House Squad Committee, kinumpirma na ni dating NAPOLCOM Commissioner Edilberto Leonardo na sang-ayon siya sa mga pahayag ni dating PCSO General Manager at retired Police Colonel Royina Garma, partikular na sa umano'y reward system sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Una nang idinawit ni Garma ang dating NAPOLCOM official sa issue, pero nung una, itinatanggi pa ito ni Leonardo. Doon sa dalawang affidavit ni Colonel Garma na nabasa mo at napakinggan mo, yan ba ay pinapaniwalaan mo? Yes or no? Yes, Mr. Chair. Okay. Naniniwala ka ba na mayroong reward system? Yes or no? Yes, Mr. Chair. Bukod sa mga naunang revelasyon ni Garma, nagsumiti pa siya ng supplemental affidavit na kumukumpirma naman sa umano'y Davao Death Squad na iniuugnay rin kay dating Pangulong Duterte. Sabi ni Garma, nagkausap pa sila ni Duterte noong Huwebes. Nakapiit siya ngayon sa batasang pambansa matapos ma-cite in contempt pero pinapayagan naman siyang gumamit ng cellphone. Ilang beses tumawag sa iyo si former President Duterte? Once po. Once. Yes, Your Honor. Pwede bang malaman kung ano sinabi sa iyo ni former President Duterte? He just explained why Iglesia ni Cristo yung hinanap niyang officer. Bakit daw, Mr. Speaker? Mr. Chair. Your Honor, ang sabi niya is mapagkakatiwalaan sa pera ang Iglesia ni Cristo. Pag-amin ni Garma, nagsuri siya sa dating Pangulo dahil sa ginawa niyang pagbaliktad. Pero paglilinaw niya, hindi naman siya pinigilan ni Duterte na magsalita sa Quadcom. Hindi ka naman nag-sorry sa kanya dahil nagsabi ka ng totoo. Actually, nag-sorry po ako. Yes, I said, I'm sorry. Okay. Siguro ano lang natin yan, kultura natin yan kapag Yes, pero hindi dapat siya hinga ng hindi pa tayo dapat mag-sorry sa kanya dahil dapat mag-sorry siya si President Duterte, former President Duterte ay mag-sorry doon sa libo-libong tao, mga kabataan, mga inosente na pinatay niya. Personal sanang masasagot ni Duterte ang mga akusasyong ito sa Quadcom pero hindi siya dumalo dahil short notice daw at masama rin ang kanyang pakiramdam. Kahapon sa unang pagkakataon humarap din si dating Senadora Laila de Lima sa Quadcom at nagbigay rin ng testimonya ukol sa DDS at war on drugs. According to a witness in the 2009 CHR investigation, during the first period of the DDS from 1988 to 2000, the assassins were paid 15,000 for every victim. 5,000 goes to the police handler and 10,000 to the assassins, who at the time consisted of rebel returnees aside from the active duty policemen who were their handlers. MRRD sometimes personally gave out the kill orders and the reward money directly to the assassins themselves.